Just asking my question. Do you like him? Naliligaw ba siya sa'yo? May relasyon na ba kayo? Please tell me the truth, Kyla. Do you really wanna know the truth? Seryosong sagot ni Kyla kaya natigilan si Nick. Yes. Sagot nito na may takot sa mga mata. He's not my boyfriend at hindi siya nanliligaw sa akin, sagot ni Kyla. Well, that's the safest answer na pwede niyang maisagot. Kyla, please Nick. Ayaw na kitang makausap, umalis ka na. Galit na pakiusap ni Kyla. Thanks. Nakangiting pasalamat ni Nick at iniwan si Kyla. Kahit paano nakaramdam siya ng kaginhawaan at pag-asa. Pumasok siya sa opisina sa kanaupo sa swivel chair. Nang di mapakali, binuksan niya ang email ad at tinignan ng pinasa ni George na listahan ng mga nasa VIP room. 2 gabi na siya na halos hindi makatulog sa nalaman. Hindi siya mapakali hanggat di niya makumpirma ang lahat, pero paano? Wala nang ibang paraan maliban sa listahang hawak nila. Napahilamos siya sa mukha sa dami ng pangalan. Bakit nasali pa talaga ang pangalan ni Adam Andueza? Huwag naman sanang siya ang hinahanap ko. Hiyaw ng utak ni Nick. Ako tong ina at boss sa bahay pero ako pang natatakot na mahuling nagsisinungaling. Nakasimangot na sabi ni Kyla kaya't natawa si Adam. Bakit? Wala namang masama kasi nagtatrabaho ka lang. Normal lang na ma-overtime ka sa trabaho. Paliwanag ni Adam sa kaniyakap siya sa bewang. Overtime pala, ani Kyla. We both love it. Bulong ni Adam sa hinalikan ng leeg ng asawa. Kung lumipat na kaya kayo ni Kai dito, saan naman kami matutulog? Eh di tabi tayong 3. Malaki naman ang kama ko pero pwede rin naman sa couch ako matulog, sagot niya. Napapikit si Adam. Never niya na-imagine ang ganitong sitwasyon noon. In fact, wala talaga sa utak niya ang ganito ka-corny na eksena. Mas maganda siguro kapag magsama na tayo sa isang bubong. Total, kasal naman na tayo. Magugulat ang pamilya mo at mga nakakakilala sa atin. Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin ba sila? Baka si Nick talagang inaalala mo at ang pamilya niya. Nagtatampong tanong ni Adam. Hindi syempre magulat sila, di naman naging tayo eh. Kasal na nga tayo eh. Nauna kitang panagutan bago kita ibahay. Kahit na Inalis niya ang kamay ni Adam sa bewang pero muli siyang niyakap ng asawa. Hinatak palapit sa katawan nito. Nakatalikod si Kyla kay Adam kaya't ramdam niya ang mainit na katawan nito na nakadikit sa kanyang likod. Hey, uuwi na ako. Anong oras na Sabi ko pa naman hanggang alas 6 lang overtime ko. May 30 minutes ka pa. Bulong ni Adam at hinalikan sa balikat si Kyla. Hey, tama na. Nakadalawa ka na eh. Uwi na po ako. Sabi ni Kyla at muling inalis ang kamay ni Adam pero narinig niya ang pag-ungol nito bilang pagtutol. Magagalit ako, Adam. Fine. Pagsuko ni Adam saka hinayaan ng asawang tumayo. Sa amin ka na mag-dinner? Yaya niya at isa-isang pinulot ang saplot na nakakalat sa sahig. Napalingon siya kay Adam. Di may kakailang pagnanasa sa mata nito habang pinagmamasdan siya na nagbibihes. Same eyes nang una siyang makita ni Nick na hubot-hubad matapos ng madamag nilang pagniniig noon. Sinubukan niyang alisin ang ex sa utak. Di lang niya maiwasang maalalang nakaraan. Okay, bibili pa ba ako ng food natin? Nag-prepare na ako ng lechon manok kaya oven ko na lang yun later, sagot niya. Okay, maligo lang ako at punta ako mamaya. Ani Adam at tumayo. By the way, punta pala sila mommy bukas. Ha? Saan sila tutuloy? Aalis ba muna kami? Nag-aalalang tanong niya dahil silang nakatira sa unit ng mga to. Kina ate tutuloy or baka nag-book na sila ng hotel? Hindi ko alam pero parang alam nilang nandito kayo so don't worry. Ala, nakakahiya. Bakit naman? Si ate ang nagbigay sa'yo ng unit. Isa pa, di naman sila tatagal. They can book a hotel so don't worry, okay? Napasulyap si Kyla sa matipunong katawan ni Adam. Kahit ilang beses nang may nangyari sa kanila, naiilang pa rin siyang tingnan ang kabuuan ng asawa. Ano na naman ang iniisip ng asawa ko, ha? Tanong ni Adam saka hinawakan sa magkabilang balikat si Kyla. Look at me, asawa ko. Anong nasa isip mo, ha? Parang kailangan ko nang mag-worry, Naisip ko lang kung talaga bang mahal mo ko, sagot niya. Kung sakaling iwan man siya ni Adam, isinusumpa niya nang hindi na siya magbo-boyfriend pa ulit. He will be her last. Di niya na kaya pang magmahal ulit at ipagamit ang katawan sa ibang lalaki. Tama na ang dalawa. Nagdududa ka pa ba? Tanong ni Adam na nasasaktan sa naisip ni Kate. Di naman siyang taong nakikipaglaro lang dahil kung katawan lang ang habol niya, marami namang babae dyan na gustong isuko ang bandera sa kanya. Hindi lang ako makapaniwala. Mahinang sagot ni Kyla.
It's time for you to believe. You're beautiful inside and out, Kyla. Trust me. Ang swerte ko dahil asawa kita. Pasensya ka na ha. Garalgal na paumanhin ni Kyla. Kasi hindi ko na-reserve ang pagkababae ko sa'yo. Kasi huli na kitang nakilala. Pasensya ka na kung bago ikaw may nauna na sa'kin. Naging careless ako. Stop it, Kyla, please. Saway ni Adam. Kahit kailan hindi ko naisip na hindi ka buo. Nagkamali ka lang, nadapa. Hindi lang ikaw ang babae sa mundong nagkamali ng minahal at pinagkatiwalaan. Para sa akin, buo ka. Masaya akong nakilala ko kayo ni Kai at promise, mamahalin ko kayo ng anak natin. Kai is my daughter now. Mamahalin ko siya na parang isang tunay na anak. Thank you. Naiiyak na pasalamat niya at niyakap si Adam. Para tong pinadala ng langit para sa kanilang mag-ina. Ito ang nagpapatibay ng loob niya na naging knight in shining armor niya sa madilim nilang mundo. I love you, bulong ni Adam. Di man niya marinig ang gustong marinig kay Kyla, sapat na sa kanya na maramdamang may pagtingin din to sa kanya. Di naman siya nagmamadali dahil asawa niya na ito. Kahit ano pa ang gawin ni Nick, hindi nito basta-basta mababawi si Kyla. Dadaan muna to sa napakaraming proseso. Kagaya ng inaasahan, dito na naman sila sa tapat ng Kingston Hotel dahil dito raw tumutuloy ang parents ni Adam. Are you okay? Tanong ni Adam habang inaalis ang seatbelt sa asawa. I'm fine, sagot ni Kyla. Baby, we're here na. Sabi ni Adam nang lingunin si Kai bitbit ang manika. Is Elias there? Tanong ni Kai. Yes, he's there pero wag kayo makulit ha? Bili ni Adam. Para hindi magalit si Grandma. Nandun din po ba ang babysitter ni Elias? Yes, baby. Kanina ka pa raw hinihintay ni Elias. Nakangiting sagot ni Adam at bumaba, saka pinagbuksan si Kyla. Nang makababa ang asawa, kinuha niya si Kai sa backseat. Bumaba, saka pinagbuksan si Kyla. Nang makababa ang asawa, kinuha niya si Kai sa backseat at binuhat. I wanna show Elias my toys. Sabi ni Kai habang nakayakap sa leg ni Adam, pero ang kanang kamay di pa rin binibitawan ng manika. Sige, saka huwag kayong mag-aaway, okay? We're friends. Masayang sabi ng bata at ngumiti. Kung sa bagay, wala kasing kalaro si Kai, kaya't sabik din tong makita si Elias at ang iba pang bata. Yes, sir? Tanong ng nasa reception nang makita na sila. VIP room for Andueza family. Sagot ni Adam. Room 105, sir. Sagot nito na matamis na nakangiti kay Adam. Thank you. Pasalamat ni Adam at inakbayan si Kyla. Let's go, asawa ko. Sa dulong elevator sila sumakay na para sa mga VIP. Adam? Alanganing wika ni Kyla na biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Relax, hindi sila nangangain. Mabait sila, trust me. What if ayaw nila sa akin? Nag-aalalang tanong niya. Magugustuhan ka nila at kung ayaw man nila sa'yo, they cannot change their mind. No one. Napatingala si Kyla sa asawa. Kahit papaano nabawasan ng pangamba dahil sa mga salita at presensya ni Adam. Pasok na tayo, sabi ni Adam at pinaunang pumasok ang asawa, saka sumunod na siya. Hey, wait! Tili na isang babaeng patakbong hinahabol ang pasarang elevator kaya iniharang ni Adam ang isang kamay para hindi sumara ang pinto. Daddy, baba mo ako, sabi ni Kai, kaya ibinaba siya ni Adam. Oh, thank you so much. Pasalamat ng babae at ngumiti. Simple lamang to pero sa kilos at itsura mukhang galing sa kanilang pamilya. I'm in a hurry. It's okay. Sagot ni Adam sa medyo umurong para tumabi sa asawa. Naramdaman ni Adam na napatingin ng babae sa kanya, kaya sinulyapan niya ito. Napansin niya na nagulat to na magtama ang kanilang mga mata. Madalas ba kayo rito? Tanong ng babae kaya napatingin din si Kyla dito. Hindi, sagot ni Adam. By the way, I am Charlotte. Pagpapakilala ng babae at ngumiti. Sorry kung nagtanong ako pero you look familiar. I see. Wika ni Adam saka sa meryosong mukha. Simple lang to, walang makeup at hindi revealing ang suot na damit, pero kapit naman sa katawan kaya't kita ang magandang figura. Matangkad din to at papasang modelo kung sakaling gusto nitong sumali or baka nga modelo na ito. Nang bumukas ang pinto, nauna nang bumaba ang babae at nagmamadaling tumungo sa room nito. Hey! Ani Adam, nang lingunin si Kyla na hindi pa rin lumalabas sa elevator. Come on Kyla, akong bahala. Kapag makita kong di maganda ang treatment nila sa'yo, uuwi na tayo, promise. Pangako niya kaya't napabunto huninga si Kyla at lumabas.
Habang patungo sa VIP room, lalong bumigat ang paghakbang niya. Ito ang floor ng mga VIPs, lahat ng nandito. Kilala sa syudad at may sinabi, ang pamilya? 105, sabi ni Adam habang hinahanap ang room. Doon ata sa bandang dulo, sabi ni Kyla habang naglalakad sila. Oh, here, sabi ni Adam saka nag-doorbell. Hey, Adam! Masiglang wika ni Nat nang pagbuksan niya. Hello there, baby girl. Hello po, tita. Magalang na bati ni Kite saka humalik sa pisngi ni Nat. Hi! Tipid na bati ni Kyla dito. Hello, Kyla. Pasok kayo. Sabi ni Nat at nakipagbeso-beso kay Nat. Oh, bakit ngayon ka lang? Tanong ni Clyde na nakaupo sa couch. Katabi ang asawang si Amara. Mom, Dad, bati ni Adam at nag-bless sa mga magulang pati na rin sa Lola Christina at Lolo Manuel. Elias! Masiglang wika ni Kai nang lumabas si Elias mula sa CR. Kai! Tsaka niyakap si Kai. Look, I bought a toy for you. Really? Wow! Manghang sabi ni Kai, ipakita ni Elias sa magandang manika sa kanya. Mom, Dad, Lola, Kyla pala asawa ko. Asawa mo? Ulit na tanong ni Manuel. Ganon talaga ang mga bata ngayon, asawa ng tawag kahit magkasintahan pa lang. Depensa ni Christina sa apo. Kasal na ho kami. Diretsahang sagot ni Adam kaya't napanga ang mga to at walang isang gustong magsalita. Ahem, ani Nat. Matanda naman na si Adam kaya tama lang na magpakasal na siya. Pagtatanggol niya sa kapatid. Kasal ka na talaga? Kahit na hindi makapaniwala, alam ni Amara, posible, kasal na nga talaga ang bunso dahil hindi naman ito ugaling magbiro. Umayos ka, Adam, ha? Saway ni Clyde sa anak. We are legally married and we'll already have a kid, pag-amin ni Adam. Not literally his kid, ni Christina. Yes, Lola, pero para sa akin, anak namin si Kai, kahit di ko siya tunay na anak. She is my kid. I understand. Agad nasabi ni Amara at tinapik ang anak sa balikat. No matter, we will support you. Love has no boundaries. Thanks, Mom. Pasalamat ni Adam. Well, ani Christina, kay Kyla. As long as hindi mo lolokohin at sasaktan ng apo ko, no problem sa akin. Why? Kasi si Adam ang tipo ng lalaking hindi nakikipaglaro. He takes everything seriously, lalo na ang love life. Thank you ho. Kinakabahan pa rin pero natutuwang pasalamat ni Kyla. At least, nabawas-bawasan ang kaba na kanina pa niya nararamdaman. Perez po si Kai, pag-amin ni A. Pero ayoko na munang pag-usapan. Sure, kain na tayo. Masiglang yaya ni Nat. Si Kuya Ethan? Tanong ni Adam. Nasa bahay. Di makaalis dahil parang sinisinat si Bunso kaya siya muna nagbantay. Pupunta na lang kami mamaya. Nakaplana kasi tayo dito mag-lunch. Sabi ni Amara sabik ding makita ang apo. Pero ang ganda talaga ni Kai, no? Tanong ni Amara na nagpalingon sa bata. Kasing ganda mo, bulong ni Clyde sa asawa. Corny mo, Dad? Nakataas ang kilay na sabi ni Nat. I'm serious. Wika ni Clyde at ipinagpatuloy ang pagkain. Kanin pa. Bulong ni Adam, nilagyan ng kanin ang plato ng asawa nang mapansing tahimik ito. Ayaw rin naman niyang ma-out of place si Kyla kahit binibigyan talaga niya ng atensyon. Salamat, bulong ni Kyla at saka inubos ang laman ng plato. Akala niya makakatanggap siya ng masasakit na salita pero di ganoon ang pamilya ni Adam. Sa katunayan, sinasali rin siya sa usapan ng mga to pero may times na hindi lang siya makarelate sa topic dahil sa antas ng kanilang pamumuhay. Uy, are you okay, Adam? Namumula ka na. Puna ni Kyla nang makaalis na ang mga to. I'm fine. Inom ka pa? Ay, tama na nga yan. Ang babaw ng alcohol tolerance mo. Saway ni Kyla at inagaw ang kopita. Matulog ka na. Matulog na tayo? Tanong ni Adam sa kaniya kapang katabing asawa. I love you, asawa ko. Lasing ka na nga. Sige na, matulog na tayo. Sabi niya tinapik sa ulo si Adam. Asawa ko? Ani Adam at sumeryoso ang mukha. Look at me. Why? Just look at me. Okay. Tinitigan ni Kyla ang asawa. Kahit namumungay ang mga mata at namumula magkabilang pisngi, ang pogi pa rin ito. I'm not drunk. Well, konti lang but I have to tell you something. What is it? Tanong ni Kyla. Actually, wika ni Adam at bumuntong hininga. Tama lang naman na ipaalam niya kay Kyla ang lahat para wala siyang tinatago rito. Will you accept me if may naging babae ako? What do you mean? Kinakabahang tanong niya. May iba bang babae si Adam maliban sa kanya? Nag-cheat ba ito?
Bago pa man kita makilala, may babae na akong dinala dito sa VIP room na to. Pag-amin ni Adam dahil di niya na kaya pang itago ang lahat sa asawa. Bago mo pa ako nakilala, ulit ni Kyla. Yes. Ibig sabihin past mo na yun, kaya bakit ako magagalit? May past din naman ako. Sagot ni Kyla na walang masamang nakita sa sinabi ng asawa. I promised her, napapakasalan ko siya. Pag-amin ni Adam kaya natigilan si Kyla. Kung gusto mo siyang pakasalan, handa naman ako magparaya at pumirma ng divorce. No, agad sabi ni Adam. Please no, don't say that. Matagal na yon at kahit ano man ang mangyari, hindi ko i-give up ang kasal natin. Ikaw na ang asawa ko, Kyla. Promise, wala na akong ibang iibigin kundi ikaw lang. Pangako niya at saka masuyong hinaplos ang mukha ng asawa. Hindi kita ipagpapalit sa iba. Wala na siya at pass na nga siya pero gusto ko lang ipaalam sa'yo. Do you still love her? No, of course not. Tamongo si Kyla, ngumiti kay Adam. Don't worry, okay lang sa akin. Promise hanggat di mo sinasabing ayaw mo na sa akin, hindi kita iiwan. How's that? Nice! Nakangiting sabi ni Adam at masuyong hinalikan ng asawa sa labi na tinanggap ni Kyla at sinabayan ang kapasukan nito. Medyo nawala ang ilang niya dahil nakainom din siya ng isang baso ng alak. Mabuting tao si Adam. Ito ang lalaking may paninindigan at hindi basta-basta nang iiwan. Nagmamadaling hinubad ni Adam ang saplot nito. Maingat na inihiga siya sa couch at pumatong sa kanya. Napapikit si Kyla na maramdamang pababa ang init ng halik ni Adam hanggang makarating sa puso niya, pababa sa pagkababae niya. Napausal siya sabay bigil sa mukha nito. Anong gagawin mo? Let me. Wika ni Adam at hinawakan ng kamay ni Kyla. Kahit first time itong gawin, nababasa ni Adam ang galaw ng kanyang asawa. She wants more. Sinumpa niya noon na hindi niya to gagawin pero kapag palamahal mong babae, magagawa mo talagang kumain, mapasaya lang siya. He likes it naman. Bawat pagliyad at pag-ungol ni Kyla, tila malaking timpalak sa ginagawa niya, lalo nang halos manginig ang buong katawan ni Kyla nang maabot nitong kaligayahan. Morning, sir. Bati ni Faye nang lumabas ng elevator si Adam. Morning. Bati ni Adam at napasalyap sa asawa. Morning, Kyla. Morning. Tipid na bati ni Kyla at kunwari busy sa table dahil hindi niya alam ang gagawin. Mula nang umuwi sila, hindi na siya nakipagkita pa sa asawa. Ni text nito, hindi niya nire-replyan. Nararamdaman niyang uminit ang magkabi ng pisngi niya nang maalala ang ginawa nila sa hotel. Uy, kinakausap ka ni sir. Sabi ni Faye kaya napatingin si Kyla kay Adam. Kailangan kita sa office ko ngayon, Kyla. Marami tayong gagawin today. Seryosong mukhang sabi ni Adam kaya tumayo si Kyla. Sumunod dito papasok sa opisina. Nang maisara niya ang pinto, nagulat siya nang muntik mabangga ang matigas na katawan ng asawang nakatayo sa likod niya. Sir? Aniya pero nakataas ang kanang kili ni Adam. Asawa ko, pagtatama niya. Anong gagawin natin today? Iniiwasan mo ba ako, Kyla? Tanong ni Adam. Bakit naman? Hindi ka nagre-reply sa chat ko. Nagtatampong sagot ni Adam. May nagawa ba akong mali? Wala pagod lang ako kaya hindi ko nababasa yung text at chat mo, sagot niya. Ang tawag ko. Naka-silent ang phone ko. Kyla naman, wag na tayong maglokohan. Ano bang problema at umiiwas ka? Wala. Kyla? Fine. Pagsuko niya sabay padyak ng paa. Naiilang ako sa ginawa natin sa hotel. Hindi ako sanay, basta. Ngumiti si Adam tsaka hinapit siya sa bewang. It was fun, right? No. Tanggi niya sabay tulak at layo sa asawa. Ayoko ng pag-usapan, please lang. Okay, gawin na lang natin ulit. Adam? Nalakahan niya ng mata ang asawa kaya't natawa ito. Why? I want to eat. Napatigil siya sa pagsasalita nang biglang pumasok si Marco. Sir, good morning. Masiglang bati nito. Spaghetti? Dagdag ni Adam sa nabitin niyang sinabi. Ay, bilan na ba kita ng spag, sir? Inosenteng tanong ni Marco. Mamaya na, nawalan na ako ng gana, sagot ni Adam. May papagawa ka pa ba sa akin, Adam? Tanong ni Kyla. Wala na, nandito na si Marco thanks. Papatawag na lang kita later kung kailangan kita, okay? Okay, ani Kyla at lumabas na. Sure ka hindi ka nakakain ng spaghetti, sir? Ulit na tanong ni Marco pero hindi siya sinagot ng boss. Mukhang bad trip ata to kaya di na siya nangulit pa. Maraming pinagawa ni Adam kay Marco kaya 3 oras silang tahimik at nagsika ni kanyang gawa ng gawain.
Sir, may gustong kumausap sa'yo. Sabi ni Kyla nang pumasok. Sino? Charlotte. Sino? Wala naman ako appointment ngayon. Ani Adam. Ano raw kailangan niya? Ayaw niyang sabihin pero personal daw. Sagot ni Kyla na parang di gustong pagdating ng babae. Okay, papasukin mo na. Sabi ni Adam kaya lumabas si Kyla at pinapasok to. Hi! Bati ni Charlotte kaya napakunot ang noo ni Adam. Ito ang babaeng nakasakay nila sa elevator sa hotel. Do you have time? Actually, no. Sagot ni Adam. This is about what happened to us in the hotel. Agad na sabi ni Charlotte kaya natigilan si Adam. Labas na ako sir. Paalam ni Marco at lumabas. By the way, I'm Charlotte Ganzon. Pagpapakilala nito. I'm sorry to bother you pero hindi ako mapakali mula na makita kita sa elevator. You look familiar. Your smell is the same with him. I know na ang weird or malandi akong babae but I have to say this. Kasi hinahunting ako ng nakaraan ko. Naruluhang sabi niya. Kung di man ikaw yon, I hope you will not judge me and you will keep my secret. Tell me about it. Kabadong sabi ni Adam. Walang ibang nakakaalam sa nangyari sa kanya maliban kay Marco dahil pinapahanap niya ang babae. I had make love with a man sa Kingston Hotel. I lost my virginity to him. Kahit ako hindi rin makapaniwala pero kamukha mo siya. Pagkakwento ni Charlotte. Nakainom ako kaya hindi ko na alam ang ginagawa ko. What if ako nga ang lalaking yon? Tanong ni Adam. What do you want from me? I don't know. I just want to know the truth. Kahit pinangakuan mo kung pananagutan mo ang nangyari sa atin. Sagot niya na ikinagulat ni Adam. So hindi pala talaga nito nakalimutan na nangako siya ng gabing iyon. Ikaw ba talagang lalaking yon, Adam? Yes, napilitang pag-amin ni Adam. Ngayong natagpuan niya na ang babae, malabo niya na matupad ang pangako noon dahil kasal na sila ni Kyla. Really? O maliwala sa mukha ng babae. Oh gosh, finally natagpuan din kita. Thanks God at pumunta ako kahapon sa hotel. Sorry kung di na tayo nakapag-usap after ng gabing yon. Bigla ka na lang kasing nawala. Paumanhin ni Adam. I was in a hurry. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag magising ka. Sagot nito. It's okay. Pag-usapan natin ang setup natin at kung paano kita mababayaran maliban sa ang pakasalan ka. Kalmadong sabi ni Adam na nakaiyom ang kamao. For now, he has to deal with her. Kilala ang apelidong Ganzon dito sa Iloilo, kaya kailangan niyang paimbestigahan ang dalaga.